Ito na yung mga nakolekta nating mga itlog mga ka-farmer for the past 5 days. Yan, sari-sari yung kulay. Merong saging. So ito mga ka-farmers ay ilo-load natin sa incubator dyan. So yung iba dito mapupunta doon sa isang incubator. So ito yung mga itlog ng ating Orpington Blue. Meron tayong isang tray na ilo-load. Ito, itlog ng White Leghorn nakakross sa Barred Rock. Ito naman yung mga manok natin panabong, asil nakakross sa mga Texas. Ito naman ay isang tray at 3 piraso na Black Australorp. So pure Black Australorp po ito. Ito naman yung White Leghorn, pure White Leghorn din ito mga ka-farmers. At ito ay itlog ng mga Rhode Island Red natin na nakakross sa Barred Rock. Ito naman yung White Leg, meron isang White Leghorn dito at saka 5 Black Australorp na babae, krinos natin sa Barred Rock na rooster. So mga lampas 100 plus ito mga ka-farmers na ilo-load natin sa incubator. Siguro nasa mga 150 na mga itlog ang ilo-load natin. Pero bago yan, ikakandol muna natin yung mga itlog na nandun sa incubator para naman may space para dito. Alright. Ito na rin yung ating Shamo mga ka-farmers. Mapapansin nyo, konti na lang. So 4 na babae at isang rooster. Yung 3 dito ay nakuha mga ka-farmers. So pinalitan ng ibang manok yung 3 dito. Kaya yan na lang yung naiwan sa atin. At ito, nangingitlog na rin. Yan o. 2, 4, 6. Merong 6 na itlog yung Shamo natin. So sana maglimlim ito, kung hindi ilalagay natin sa incubator. Alright. Ito yung kulungan ng manok natin mga ka-farmers na matagal nang nakaimbak dito at hindi pa natin natapos. So yung isa nating kulungan mas nauna pa itong nagawa kumpara nito na nakaimbak na. So ngayon tatapusin natin ito, lalagyan natin ng dingding dito o kawayan dito sa taas. So natapos ko na itong malagyan ng pintuan. So hindi ko lang na video. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung kanilang pintuan. So itong kulang na lang nito mga ka-farmers ay yung dito sa taas. Yung sahig sa taas. So yan yung sa loob. So yan matibay na yan. Ito yung ating bubong. Yung pagitan nila, yung divider is kawayan lang. So makikita nyo napaka-alikabok talaga. Maraming buhangin na nakadikit. Dahil kapag umulan dito, tatalsikan itong kawayan natin na kulungan. At dito din tayo nagputol ng mga kahoy. Yan. Kaya napuno ito ng alikabok. Yan o, sobrang alikabok. So, winalisan ko na ito. At tatapusin lang natin. Lagyan ng dito sa taas. So, yan yung una nating kulungan na nagawa. So, ang ilalagay natin dyan sa ilalom, bali dalawang layer yan. Ito yung pangalawang layer natin. So lalagyan muna natin ito para malagay natin dyan sa ilalim ng isang kulungan. So nakahanda na pala itong kawayan. So makikita nyo yung kawayan natin. Medyo sobrang dry na talaga. Yan. So inaanay na nga yung iba. Kaya yung iba natin na kawayan hindi na mapakinabangan. Kasi inaanay na. Dahil hindi natin agad na trabaho ito. So tatapusin lang natin. Alright, let's go.
tamaan. Tapos na. Alright. Alright. Dahil ako lang mag-isa mga ka-farmers, paano ko ito transfer doon sa ilalim ng kulungan ng mag-isa? So, anong kailangan natin gawin? Tulog muna tayo. Alright. Ang sarap matulog dito mga ka-farmers dahil mahangin. Hindi masyadong mainit yung panahon. Alright, tulog muna. Pabalik lang tayo mamaya. 5 minutes later.